Hey, what's up mga ka-Brainy? Kamusta kayong lahat? It is another great day today. Meron lang po akong gustong i-share sa inyo mga ka-Brainy, lalo po dun sa mga naghahanap po ng on-the-job training. Dahil marami nga pong nagtatanong sa atin, nagme-message kung paano ba mag-send ng application po, mag-apply for on-the-job training dito sa A+. And marami na rin po ako nasabihan before na pwede kayong pumunta dito para po magpasa na inyong resume. However po, just recently po, nakausap natin ng isa sa representative ni HR po dito sa A+. And sinabi nga po na as of the moment ay mas ini-encourage po nila na magpadala po kayo ng inyong pong application via the QR code or kumbaga online na lang po kaysa pumunta kayo dito. And this is also a good thing lalo po dun sa mga ka-Brainy natin na nasa malalayong lugar at hindi ganun kadali na pumunta dito po sa may Pasay para mag-submit mismo ng application dito po sa office ni A+. Kaya naman I'll be sharing with you mga ka-Brainy po yung QR code na kailangan nyo pong i-scan para syempre lumabas po yung form to fill it out and apply po for on-the-job training. Naisip ko naman po na gawan siya ng video instead na i-post na lang yung QR code dahil po may mga important information na gusto ko pong i-share sa inyo and i-clarify na din. So una po dyan mga ka-Brainy, kapag kayo po ay nagpasa ng inyong pong application via doon sa QR code, again, it does not guarantee po na kayo ay matatawagan agad-agad dahil nga po sa maraming kadahilanan. Unang-una po dyan, syempre, ay marami din pong kasalukuyan nag-OJT po dito sa A+. And may kanya-kanya po silang number of hours na kailangan mabuno. So yung iba po ay 420, may 450 hours, and may iba nga po na halos umabot pa ng 1,000 hours. So dahil po dito, kumbaga may queue, kumbaga may pila, para kapag natapos na po yung mga nag-OJT na to, saka naman sila hire or kukuha po ng mga panibagong trainees. Pangalawa po mga ka-Brainy is syempre po kumbaga nakadepende rin po yung number of trainees na kukunin nila sa bawat department kung ilan po yung manpower or extra na manpower na kailangan po nila. Kaya naman again mga ka-Brainy, antay-antay lang po natin. And this is also a good thing kasi syempre kapag nagpasa po kayo ng inyong pong resume dito sa A+ for OJT po, at least mas dumadami po yung inyong application, sabi nga nila. And of course, I still encourage po sa ating mga ka-Brainy dyan na naghahanap ng OJT na magpasa rin po sa ibang kumpanya. Wag lang po dito sa A+, kasi mas maganda nga po, madalas kong sinasabi, more entries, more chances of winning. Pangalawa mga ka-Brainy, sa important information po na gusto kong i-share sa inyo is kapag nagpasa po kayo ng resume dito, hahanapan din po kayo syempre ng school requirements. Sa una po ay resume muna, pero kapag kayo po ay natawagan ay importanteng meron pong tinatawag na Memorandum of Agreement or MOA, si A+ at yung school po ninyo. Actually, it also applies even po sa ibang kumpanya. From my experience po na nag-handle dati ng subject ng OJT nung nasa PATS po ako, ay talagang hahanapan po ng kumpanya ng MOA or Memorandum of Agreement. At kung halimbawa po nagkataon na wala pa pong MOA ang school ninyo and si A+, magpapadala po ng form si HR po para ito po ay ma-fill out ninyo and of course ma-process po natin. Kasama rin po dyan syempre nahahanapan po kayo ng recommendation letter mula sa school. Ito po ay again isang patunay din po, isang importanteng document na magpapatunay po na kayo ay currently enrolled doon po sa school na inyo pong nire-represent and kailangan nyo po ng OJT, especially as one of the school requirements. And pangatlo po mga ka-Brainy, sa mga importanteng impormasyon na kailangan nyo pong malaman kapag kayo po ay nag-send ng application dito for your on-the-job training is importanteng kompleto po yung mga information. Kailangan ma-fill out nyo po lahat ng mga necessary or nire-required po na information ng form. Kasi kung kulang po ang information na inyong maibibigay ay may chance rin pong hindi rin po talaga kayo may entertain o hindi rin po talaga kayo matatawagan. So, importante pong ma-fill out natin yan. And of course, kung hindi naman po applicable sa inyo yung hinahanap or tinatanong po doon sa form, ay lagyan nyo na lang po ng NA or not applicable. Pang-apat po mga ka-Brainy is importante kapag kayo po ay naglagay syempre ng inyong contact information, email address po at ng inyong pong number mismo, mobile number, importanteng open po lagi yan, especially yung inyong pong mobile number dahil po tatawagan kayo syempre ni A+, to ask some details po and to confirm syempre, especially kung kayo nga po ay mapipili na para po magsimula na yung on-the-job training. And may mga requirements pa po yan na hahanapin sa inyo si HR or kumbaga ipapagawa po sa inyo. Kaya importante rin po na open po yung inyong linya para kayo po ay makontak. Kasi
kahit may mga instances po mga kabernie na kung saan ay dapat po ay magsisimula na sila sa kanilang on-the-job training, tatawagan na dapat, pero for whatever reason po hindi sumasagot sa tawag, hindi nagre-reply sa email, hindi talaga makontak yung number na ibinigay. Kaya again mga kabernie, just like po with any application na gagawin po ninyo, make sure na valid po and open po yung mga contact information, especially the contact number na ilalagay nyo po sa inyong application. So yun lang po mga kabernie, no? Hopefully makatulong po ito, again, lalo po dun sa mga kabernie natin dyan na graduating students or graduate na po at kailangan pa ng on-the-job training para po sa kanilang school requirements. Ipopost ko na lang din po sa comment section yung QR code, and wag po kayong mahiya, wag po kayong mag-atubiling i-share po ito, no, para mas marami pa tayong matulungan mga kabernie natin. Syempre, na kagaya din po ninyo ay naghahanap po ng on-the-job training. Yun lang po, good luck po, ingat tayo, and I hope to see you soon dito po sa A+.